mas nakatulong ba kay Cheese ito o baka naman mas nakasama itong kanyang speech? Parang yung ICC yan eh. Yung resolution na ginawa ng Senate, hindi nakatulong whatsoever kay Digong. Di ba? Pero nakasama pa nga eh. No? Pero iba yung purpose nila eh. No? Iba yung purpose ni Cheese. No? He was playing to the crowd eh. Actually, he was playing to the one person in the gallery. Yeah, tama. Yun yung kanyang purpose, di ba? Na-imagine ko sana eh. Senator, hindi naman to yung pinaka-up na metaphor. Na-imagine ko lang yung sa Colosseum, no? Nandun yung ano, no? Pero, di ba? Okay ba? Di ba? Yun ang naano ko rin. Nag-perform sila eh, no? Ganun, Okay ba? Okay bata, okay. Imbis na ganun eh. Ganun yung nangyari. Kaya, Ginalan. oo. Ako talaga, para talagang ano yun eh, para talagang yung buong speech na yun, ang gusto lang sabihin, Boss! Bata mo ako, ha? Oo, bata mo ko. Bata mo ako! Pinarate ko ang kapal eh. Yun lang pa rin summary. Bata mo ako, eh. Boss! Boss! Ako, bata mo ako. Anti-business ko. Si Tambalustos, pinanatan ko. Si Tambalustos, pinanatan ko, ha? No. Medyo ano ba to? Mukhang sign of the times na rin na talagang papunta na talaga sa ano, sa lame duck moment itong si BBM. Not that he had full control of the Senate naman to begin with, no? Pero yung ganitong blatant na sinasabi yung job application, yung boss bata mo ko speech, tapos yung mga senador nakapila para magpa-picture dito kay Sara Duterte, 'di ba? Mga naka-video pa, 'di ba? Kung ikaw si Bongbong, siguro naman meron kang nakikita mensahe diyan. Eh, alam naman natin na ang nagpapatakbo sa ating mga politiko ay yung makukuha nilang perks. Ha? As congressmen at saka senators, di ba? Ha? Eh ngayon, dahil sa nangyari, ay pati yung kanilang Christmas party ay malungkot. No? Ha? Ang kanilang raffle ay ayuda, AIX, at saka tupad. No? Wala na yung mga malalaking mga raffle na mga sasakyan, etc. etc. Kaya malungkot sila. Pero hindi mo ba nakikita yung mga hearings ngayon tungkol sa budget, kakaunti ang tao. No? Kakaunti ang tao dahil siniro ang insertion, siniro ang flood control, no? Pati pa yung ibang infra, hindi lang flood control, balak isiro. So, ano nang gagawin nila? Reklamo nila, yung mga minimums namin, nabawasan pa. Minimums na. So, tingin ko, nasa bingit talaga si BBM na maging lame duck. No? Kung hindi nila aayusin yung kanilang strategy at conduct dito sa very delicate moment ngayon. Diba? Kaya nga, halimbawa, yung ICI na sana ay parang ito yung solusyon sa lahat ng ito. Eh parang kinakapos. Kinakapos, no? Binild up mo si Magalong, tapos pinayagan mo mag-resign o kaya ay pinressure mo mag-resign, no? Parang si Torre. Pinasilip mo sa lawyer. Tanggal mo. So, isang kapupulutin yan. So, kailangan ayusin nila yan, ha? Ayusin nila yan. Tapos wala ka naman nakikita na cabinet secretary na nag-level up in terms of defending the president. Na maliban siguro kay Vince. No? So, yan kailangan nilang ayusin last month, last week. No? Yan ang kailangan nilang ayusin. Kaya nasa bingit sila. Nasa bingit talaga sila ng pagiging lame duck. Tapos meron ka pang mga insidious forces sa gilid na may mga masamang balakin. No? Masamang balakin, no? Ang irony dito sa naging pagiging lame duck ng administrasyon. Nagsimula ito precisely because nag-effort sila para wag maging lame duck doon sa zona. 'Di ba yung declaration na, 'di ba? Mahiya naman kayo, 'di ba? Yun na yun eh. 'Di ba? Yun nga yung play for relevance. So, naalala ko, pinag-uusapan nga natin ito several weeks ago. Sinasabi natin na actually kung maayos nilang mahahawakan 'to, pwedeng mapalakas ang posisyon ng presidente dahil siya ang nagli-lead ng isang malawakang anti-corruption effort laban dito sa lahat ng mga na ito. Pero dahil ang sama nung handling, parang hindi klaro kung saan gusto dalhin.
Hindi malinaw kung saan ngayon pupunta ito. Sinong tatamaan, sino hindi. Nagbuo ka ng ICI na from the start, meron ka agad question doon sa kredibilidad ng chair. Tapos nawala yung iyong investigator na binida-bida nyo, na nilagay nyo dyan. Biglang, tapos ang pinalit nyo, isa pang medyo walang masyadong, all due respect, wala masyadong dating. Diba? Yun yung point. Grabe naman. Paano ngayon? Yun wala eh. Ang pinakamahalaga kasi ay kung inimpeach nila si Sara, kahit anong pagkakamali ang gawin nila ngayon, hindi kaagad sila magiging lame duck. Tama. Kaya sila naging lame duck, nakikinabang yung kanilang mortal na kaaway. At bakit nakikinabang? No? Dahil hindi nila in-impeach. Dahil naniwala sila dun sa author ng forthwith ng remand. Diba? Kaya marami sa problema ngayon na iwasan sana. Hindi ko sinasabi na wala na silang magagawa. No? Pero yung window nila para ayusin ay hindi ganun kalawak. No? Manipis na manipis. Kaya dapat nila gumawa sila decisively ng maayos na strategy, no? Hindi lang para sa mapigilan yung pagiging lame duck nila, kung hindi yung elephant in the room, paano nila i-marginalize or dudurugin yung kanilang mga kaaway. No? Yun yung essence ng strategy. Kaya ang kailangan natin ay electoral revolution. I-harness ito papunta sa isang electoral revolution, no? Dahil yung iba sumisigaw ng revolution pero revolutionary junta. Yung iba sumisigaw ng revolution, installation of Sara. Dapat yung tunay na electoral revolution within the constitutional framework. I-harness lahat ito. Parang yung CBCP letter. Ganun dapat, no? Gamitin yung remaining 2 years. Kampanya na after 2 years Gamitin yan para mag-create ng mga anti-dynasty candidates, anti-corruption candidates, anti-impunity candidates, di ba? Yan na yung gagawin natin. Maiksi na nga yung 2 years. No? Huwag nang patulan yung mga mga rev installation. Huwag nang patulan yun. Dito na.